Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 4. Narito ang layunin ng ating aralin. Anong uri ng nakakatakot na nilalang ang makikita sa larawan? Ano ang aswang? Ito ba ay totoo o hindi? Karagdagang impormasyon. Pinaniniwalaan sa iba't ibang lugar at bayan, ang aswang ay isang nilalang na bahagi ng kwentong bayan ng Pilipinas. May kakayahan itong makapagpalit ng anyo, nakalilipad at nahahati ang sariling katawan. Sinasabing nagnanakaw ito at kumakain ng bangkay, lalo na ng puso at atay ng tao. Basahin ang bawat pangungusap gamit ang iyong Show Me board. Suriin kung ito ay realidad o pantasya. Pagkatapos ay isulat ang tamang sagot sa iyong board. Ang paniniwala sa mga aswang o pagbabasa ng tekstong katatakutan ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Saan mang lugar ay mayroong aswang na makikita tuwing sasapit ang kabilugan ng gabi. Ang kwentong katatakutan ay bahagi ng kwentong bayan sa ating bansa na nagpasalin-salin mula sa ating mga ninuno. Higit na mas makapangyarihan ang aswang kaysa sa iba pang nakakatakot na mga nilalang. Nakalilipad ang lahat ng aswang at nakapagpapalit ng iba't ibang anyo. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang paglalarawan at hulaan ang salitang tinutukoy. Isulat ang iyong sagot sa iyong papel o Show Me board. Ito ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nag-iiwan ng isang diwa sa isip ng mga mambabasa. Ano ang maikling kwento? Ano-anong maiikling kwento ang nabasa mo na? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan. Ito ay maiksing salaysay na naglalarawan ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Ito ay nagtataglay ng tatlong bahagi tulad ng simula, gitna at wakas ng kwento. Ang layon ng teksto ng maikling kwento ay magparating ng kaisipan mula sa may akda tungo sa mambabasa. Tumutukoy rin ito sa kung anong nais mangyari o hangarin ng isang manunulat o author sa kanyang mambabasa. Ito ay maaaring nasa anyong naratibo o nagsasalaysay sa mga pangyayaring magkakaugnay. Layon nito na magkwento batay sa pangyayari, totoo man o hindi. Bago basahin ng maikling kwento, tukuyin muna ang kahulugan ng mga salitang may salangguhit sa pamamagitan ng mga larawan o pahiwatig na ibibigay. Isulat o sabihin ang inyong sagot. Ang pag-uusap ng magkapatid ay naulinigan ng ina. Hindi magandang asal ang magbintang ng kapwa, kaya't dapat na iwasan ito. Nagmamadali sa pagtakbo ang bata nang makita at matanaw ang paparating niyang ama. Malakas ang naging ebidensya ng nasasakdal kaya siya napawalang sala. Humingi ng patawad ang aking kapatid sa nagawa niyang pagkakamali. Narito ang mga tamang kasagutan. Kaugnay na paksa bilang isa, tekstong naratibo, maikling kwento. Basahin ang tekstong Aswang sa Baryo Siquero ni Sheila T. Nacelia. Aswang sa Baryo Siquero ni Sheila T. Nacelia.
Sa Baryo Sikero ay may kinatatakutang nilalang. Ayon sa sabi-sabi ay kaunti lamang ang naninirahan sa baryo dahil sa sobrang takot sa matandang babaeng nagngangalang Corazon. Hindi naman ito pinaniniwalaan ng pamilya Reyes kahit kalapit bahay pa nila ang matandang babae. Bagamat nakakatakot talaga ang hitsura nito dahil na rin sa kanyang kasuotan na may nakasabit na kung ano-anong maliliit na botelya na may lamang likido at iba't ibang uri ng insekto. Nakakatakot din ang hitsura ng magulong buhok nito na animoy isang aswang. Gabi-gabi ay nakikita nila ito na animoy nagsasagawa ng orasyon sa kanyang tahanan na kung saan liwanag mula sa nakasinding kandila lamang ang tanging ilaw. Mailap ito sa mga tao at madalas tuwing umaga ay nakasara ang bahay nito. Isang araw, habang kumakain ng pamilya Reyes ay may narinig silang grupo ng mga kalalakihan na sumugod sa bahay ni Aling Corazon. "Hoy! Aswang, lumabas ka riyan! Aba, iwan mo na ang baryo namin, susunugin namin itong bahay mo!" Sigaw ni Mang Berting, isa sa tanod ng Baryo Sikero. Dali-daling lumabas si Mang Ador, ang haligi ng pamilya, at kinausap ang grupo ni Mang Berting. "Sandali! Masama ang magparatang sa kapwa ng walang sapat na katibayan. Paano mo nasabi na ang nakatira sa bahay na iyan ay isang aswang?" Tanong ni Mang Ador. "Sus Mariosep, kailangan pa ba ng katibayan? Ang lahat ng mga bata dito ay natatakot na sa kanya. Marami din sa mga alaga naming hayop ang nawawala at tiyak akong kinukuha niya ang mga iyon upang maging pagkain." "Hihintayin pa ba nating tayo naman ang atakihin niya?" Sagot ni Mang Berting. "Pero sapat na ba iyon upang paratangan siya?" Tanong ni Mang Ador. Lingid sa kaalaman nila, sa likod ng pintuan ay nagtatago ang matandang babaeng pinaniniwalaan nilang aswang at lihim na nakasilip habang nakikinig sa pag-uusap ng mga tao sa labas. Maya-maya ay may isang batang lalaki na humahangos at sumisigaw, "Mang Berting, si Danilo po ang inyong bunsong anak ay nahulog sa punong mangga. Mukhang nabalian po siya at hirap maglakad." Sumbong ng bata. "Talaga ba? Naku, kailangan ko na umuwi at humanap ng manghihilot upang mahilot ang kanyang paa." Nag-aalalang tugon ni Mang Berting. Maya-maya ay lumabas si Aling Corazon at nagwika, "Kaya kong pagalingin ang inyong anak. Kung iyong mamarapatin ay gagamutin ko siya." Wika ni Aling Corazon. "Ikaw? Naku, baka kainin mo lang ang aking anak. Isa kang aswang." Wika ni Mang Berting. "Mali ang iniisip mo dahil hindi ako aswang. Ngunit bago natin pag-usapan ang bintang mo sa akin ay sa palagay kong kailangan mo ng maagapan at magamot ang iyong anak." Wika ni Aling Corazon. "Tama, bigyan natin siya ng pagkakataon na makatulong sapagkat alam kong mali ang iniisip niyo sa kanya." Wika ni Mang Berting, sabay sulyap kay Aling Corazon. Wala nang nagawa si Mang Berting. Batid niyang kailangang mabigyan ng agarang lunas ang kanyang bunsong anak. Sa tahanan ni Mang Berting ay walang sinayang na oras si Aling Corazon. Inilabas ang kanyang maliit na botelya at pinahiran ng langis ang binti ng bunsong anak ni Mang Berting. Dahan-dahang hinaplos ang binti nito at hinilot ang parte ng binti na may naipitang ugat. "Aray! Itay! Ang sakit po!" Iyak ng bunsong anak ni Mang Berting. "Mabuti na lamang at ito lamang ang iyong natamo. Sa susunod ay mag-iingat ka." "Ayan, at magaling na muli ang iyong binti, ngunit kailangan mo lamang itong ipahinga. Huwag kang matakot dahil hindi ako aswang, dahil isa akong manghihilot." Paliwanag ni Aling Corazon sa bata. Labis na nahiya si Mang Berting sa kanyang inasal sa matanda, kaya't dali-dali siyang lumapit dito upang magpasalamat at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po, ipagpaumanhin po ninyo ang aking ginawang pagpaparatang sa inyo. Salamat po. Dahil sa inyo ay gumaling ang aking anak." Wika ni Mang Berting.
Batid niyang mali ang kanyang paratang na hindi pala ito isang aswang. Sa halip, ito pala ay isang manghihilot. Mula noon, nang nabalitaan ng mga tao ang nangyari, ay hindi na kinatatakutan si Aling Corazon sa Barrio Siquero, bagkus ay lubos siyang iginagalang ng mga tao dahil sa kanyang taos-pusong pagtulong. Nalaman din nila ang sanhi ng pagkawala ng mga hayop sa baryo. Ito ay dahil sa pagnanakaw ng mga kawatan na kanilang lugar na agaran rin nilang nahuli kinalaunan. Labis na natuwa si Mang Ador, alam niyang magiging tahimik at hindi na matatakot ang kanyang mga kabaryo. Natututo na ang mga ito na hindi sukatan ang panlabas na kaanyuan upang husgahan ang isang tao. Bagkus, mas dapat pagtuunan ay ang kabutihan at pagiging busilak ng puso sa pagtulong sa kapwa. Sino ang sinasabing aswang sa Barrio Siquero? Si Aling Corazon. Bakit kinatatakutan ng lahat ang matandang babae? Dahil sa kanyang nakakatakot na anyo at kasuotan. Paano inihalintulad ang matanda sa isang aswang? Magulo ang kanyang buhok at may nakasabit na mga botelya at insekto sa kanyang kasuotan. Ano ang natuklasan ng lahat kay Aling Corazon? Natuklasan nilang isa siyang manghihilot at hindi aswang. Paano nag-iba ang tingin nila kay Aling Corazon? Mula sa pagkatakot ay natuto silang igalang siya. Ano ang mahalagang mensahe ng kwentong nabasa? Huwag husgahan ng tao batay sa panlabas na anyo. Bakit mahalaga ang maging maingat sa paghusga sa kapwa? Upang hindi tayo magkamali ng paratang at makasakit ng damdamin ng iba. Mula sa tekstong binasa, baguhin ang pangyayari sa kwento. Isulat ang maaaring kasunod na pangyayari sa bawat sitwasyon. Isang araw, habang kumakain ng pamilya Reyes ay may narinig silang grupo ng mga kalalakihan na sumugod sa bahay ni Aling Corazon. Dali-daling lumabas si Mang Ador upang patlang. Narito ang posibleng sagot. Awatin at kausapin ang mga lalaki. Lingid sa kaalaman nila, sa likod ng pintuan ay nagtatago ang matandang babaeng pinaniniwalaan nilang aswang at lihim na nakasilip habang nakikinig sa pag-uusap ng mga tao sa labas nang biglang dumating ang isang batang humihingi ng tulong. Nang makita ang anak ni Mang Berting, si Aling Corazon ay patlang. Natakot siya ngunit nagtiwala rin sa kanyang tulong. Labis na nahiya si Mang Berting sa kanyang inasal sa matanda, kaya't dali-dali siyang lumapit dito upang patlang. Humingi ng tawad at magpasalamat. Mula noon, nang mabalitaan ng mga tao ang nangyari, ay patlang. Iginagalang na nila si Aling Corazon at hindi na siya kinatatakutan. Anong uri ng teksto ang inyong binasa? Tama, ito ay maikling kwento. Paano ba nabubuo ang isang maikling kwento? Nabubuo ang isang maikling kwento sa tulong ng mga bahagi at elemento nito. Ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay mahalaga sa pagbuo ng isang maikling kwento upang lubos itong maunawaan ng mambabasa. Simula, kabilang sa simula ang mga tauhan, tagpuan at suliranin. Sa mga tauhan nalalaman kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gaganapan ng bawat isa. Maaaring bida, kontrabida o suportang tauhan. Sa tagpuan nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o mga insidente, kasama na dito ang panahon kung kailan naganap ang kwento. At ang bahagi ng suliranin ang siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Gitna, ang gitna ay binubuo ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan.
Ang tauhan, saglit na kasiglahan ang naglalahad ng panandaliang pagtatakbo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Ang tunggalian naman ang bahaging kababasahan ng pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Samantalang, ang kasukdulan ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Wakas, ang wakas ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Ang kakalasan ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At ang katapusan, ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento, maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Suriin muli ang tekstong Aswang sa Baryo Siquero ni Shelani Tinasilia at isulat ang mga kaugnay na pangyayari ukol sa bahagi ng maikling kwento. Simula, gitna, wakas. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang pag-uugnay ng iba't ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Sa pag-uugnay ay kadalasang kinakatawan ito ng pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, mga sugnay at maging ang mga pangungusap na magkatimbang o magkakatulungan sa gamit. Uri ng pangatnig. Panimbang, pinag-uugnay ang mga magkakapantay na mga salita, mga parirala o mga sugnay na pantulong o malaya. Halimbawa, at, pati, saka, maging, at samantala. Pamukod, ginagamit ito upang ibukod, ihiwalay o itangi ang isa sa isa. Halimbawa, o, ni. Paninsay, ginagamit ito sa mga tambalang pangungusap kung ang unang bahagi ay kasalungat ng ikalawa. Halimbawa, subalit, ngunit, kahit, bagamat, datapwat. Pero. Panubali, ginagamit ito sa kaisipang nagsasaad ng pasakali. Halimbawa, kapag, sakali, kung. Pananhi, nagsasaad ito ng sanhi o dahilan. Halimbawa, kaya, sapagkat, dahil sa. Panlinaw, nalilinaw lamang nito ang bagay na nasabi na. Halimbawa, kung, ganoon, kung gayon, sa makatuwid. Panapos, nagsasaad ito ng wakas ng pagsasalita. Halimbawa, ng, sa lahat ng, ito, sa wakas, dahil dito. Buuin ang tekstong may pag-asa sa pagbasa ni Shelani Tinasilia sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na pananda o pangatnig. May pag-asa sa pagbasa. Bata pa lang si Jose ay mahilig na siyang magbasa. Hindi naging hadlang sa kanya ang kahirapan, patlang siya ay mangarap ng magandang buhay. Kahit ba minsan ay tila ba nawawalan na siya ng pag-asa, paano ba naman? Isa kasi siya sa 7 anak ni Aling Nena at Mang Kaloy. Siya din ang panganay sa magkakapatid, isang labandera ang kanyang ina, patlang, kargador lang sa palengke ang ama. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang, patlang, tustusan ang pag-aaral nilang magkakapatid, subalit may pangarap si Jose, patlang, tumutulong siya sa kanyang mga magulang. Sa umaga ay maaga siyang gumigising, upang humangon ng mga dyaryong kanyang ititinda. Ihahatid niya ito sa mga kapitbahay at kalapit na barangay, gamit ang bisikleta na pinapahiram sa kanya ng kanilang kapitbahay. Pagkatapos niyang ihatid ang mga dyaryo, ay ibinibili niya ng pagkain at tinapay ang kanyang mga kapatid. Patlang, sa ganoon ay may baunin sila sa pagpasok sa paaralan. Ganun na lang pinapahalagahan ni Jose
ang pag-aaral. Minsan kapag Sabado at Linggo ay tinuturuan niya ang mga kapatid na magbasa. Patlang naniniwala siya na ito ang magiging susi sa kanilang mga pangarap. Hindi nga siya nabigo dahil sa pagsusumikap at pagpupirsige. Sa buhay ay nakapagtapos siya ng pag-aaral ng may karangalan. Labis na saya ang kanyang naramdaman, patlang ang kanyang mga magulang na lubos na humahanga sa taglay niyang dedikasyon sa pag-aaral. Alam niya na dahil sa patuloy niyang pagbabasa at pag-aaral ay may magandang buhay na siyang haharapin kasama ang mga mahal niya sa buhay. Talagang pinatunayan niya sa lahat na may pag-asa sa pagbabasa. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano sa palagay mo ang pananaw ng tagapagsalita o tagapagsalaysay ng kwento? Paano ba natin matutukoy ang angkop na pananaw ng teksto? Ang pananaw ay tumutukoy sa nagsasalita sa isang teksto. Ito ay nangangahulugan ng paraan ng pagsasaalang-alang o pagsusuri sa isang bagay, suliranin o pangyayari. Ito rin ay maihahalin tulad sa paniniwala ng isang tao. Subalit ang paniniwala ay bunga ng pananaw ng isang tao. Sa Ingles, ito ay tinatawag na point of view. Sa simpleng pananalita ng manunulat ay makikita ang tono o ang attitude ng manunulat sa paksa. Makikilala ang tono o attitude ng author sa mga salitang ginamit niya. Mahihinuha sa kanyang pananalita kung siya ba ay may positibo o negatibong pananaw sa paksa. Ang pagkilala sa tono ay nakasalalay sa pagkilala ng kahulugan ng mga salitang naglalarawan. Basahin muli ang kwentong Aswang sa Barrio Siquero. Pag-usapan sa inyong pangkat ang inyong pananaw tungkol sa kwento. Isulat ang inyong sagot sa loob ng bilog. Positibong pananaw, negatibong pananaw. Narito ang maaaring maging kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 2, pangungusap na walang paksa. Basahin ang mga salitang may salangguhit sa pangungusap mula sa tekstong Aswang sa Barrio Siquero. Hoy! Aswang! Lumabas ka riyan! Aba, iwan mo na ang baryo namin. Sus Mariosep, kailangan pa ba ng katibayan? Aray! Itay, ang sakit po! Pasensya na po, ipagpaumanhin po ninyo ang aking ginawang pagpaparatang. Ano ang masasabi nyo sa mga salitang may salangguhit sa pangungusap? Alam ba ninyo na ito ay mga halimbawa ng pangungusap? Ang pangungusap na walang paksa ay salita o lipon ng salita na nawala o hindi lantad ang paksa, ngunit nananatiling buo ang diwa. Ito ay nauuri sa mga sumusunod. Existential, nagsasaad ng pagkamayroon o pagkawala. Halimbawa, wala pang sundo, walang makasasakit sa iyo. Padamdam, naghahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, ay, aray, grabe, sus Mariosep. Temporal, nagsasaad ito ng kalagayan o panahong panandalian. Karaniwan itong pang-abay na pamanahon. Temporal, na tumutukoy sa oras at araw at petsa. Halimbawa, umaga na, bukas na. Temporal na tumutukoy sa panahon at selebrasyon, magbabakasyon lang. Labor Day ngayon, Pasko na sa Disyembre. Modal, nangangahulugan ito ng gusto, nais, pwede, maaari, dapat o kailangan. Pwede bang sabihin? Maaari bang magdagdag? Mga kapandiwa, nagsasaad ito ng katatapos na kilos o pangyayari. Malimit itong may kasunod na lang o lamang. Kagagawa ko lang. Kasasara ko lang. Phenomenal, ito ay tumutukoy sa pangungusap na tumatalakay sa mga kalagayan o pangyayari sa kalikasan o pangkapaligiran. Maaaring verbal, ito ay binuong pang-uring pandiwa na maaaring may kasamang adverbial o pang-abay. Bumaha kahapon,
Umuulan marahil. Maaring adjectival, binubuo ng pang-uring may kasama ring pang-abay. Maginaw ngayon, makulimlim na naman. Mga panawag, maaaring tawagin na panawag o vocative o isang salita o panawag na pangalan. Hoy! Halika! Nene! Tatay! Pambating panlipunan, magagalang na pananalita o ekspresyon na mahalaga sa pagkikipagkapwa-tao. Pasensya na po. Salamat po. Bukod sa pangungusap na walang paksa, sa pagkikipag-usap ay ginamit din natin ang isang uri ng komunikasyon na tinatawag na di-verbal. Ang iba't ibang anyo ng di-verbal na komunikasyon ay ang sumusunod. Kinesika o kinesics, tumutukoy sa kilos o galaw ng katawan. Bahagi nito ang ekspresyon ng mukha, galaw ng mata, kumpas ng mga kamay at tindig ng katawan. Proxemica o proxemics, tumutukoy sa oras at distansya sa pagkikipag-usap. Ang oras ay maaaring formal gaya ng isinasaad ng relo o impormal na karaniwang nakadikit sa kultura gaya ng mga terminong ngayon na, sa lalong madaling panahon at mamaya na. Pandama o paghawak, haptics, itinuturing na isa sa mga pinakaunang anyo ng komunikasyon. Kadalasang nagsasaad ito ng positibong emosyon o pakikiramay sa mga hindi magandang karanasan. Halimbawa nito ay pagtapik sa balikat o pagyakap sa kausap. Paralanguage, tumutukoy sa tono ng tinig at kalidad at bilis ng pagsasalita. Katahimikan o kawalang kibo, lubhang makahulugan na karaniwang ginagawa upang mag-isip at paghandaan ang sasabihin o dili kaya ay magparating ng tampo o sama ng loob. Kapaligiran, tumutukoy sa pinagdarausan ng pakikipag-usap at ng kaayusan nito. Mahihinuha ang intensyon ng kausap batay sa kung saang lugar niya nais makipag-usap. Buuin ang pahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na pangusap na walang paksa sapat lang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Lumapit ka nga rito, nabangga mo ang paninda ko. Patlang kaya naglilimas ako ng tubig at naglilinis. Mayroon din ako naisip na ideya tulad mo. Patlang, hindi ko po sinadya na maaapakan kayo. Patlang, nakahilata ka pa rin sa iyong kama. Huwag kang mag-alala dahil mula ngayon ay poprotektahan kita. Patlang. Patlang, mahuhulog ang bata sa hagdan. Patlang, kunin mo ang sinampay at baka mabasa. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ika-4 na araw. Piliin ang angkop na di-verbal na komunikasyon sa bawat sitwasyon. Narito ang mga wastong kasagutan. Basahin ng pangungusap at isulat ang letra ng tamang sagot. Ito ay isa sa mga anyo ng panitikan, may maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Pabula, alamat, parabola, maikling kwento. Ang sagot ay D, maikling kwento. Ito ay bahagi ng maikling kwento na binubuo ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Simula, wakas, gitna, huli. Ang sagot ay C, gitna. Ito ay bahagi ng maikling kwento na binubuo ng tauhan, tagpuan at suliranin. Simula, wakas, gitna, huli. Simula. Ito ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay na mga salita, parirala, mga sugnay,
at maging ang mga pangungusap na magkatimbang o magkakatulungan sa gamit. Pangatnig, pandiwa, pangukol, pangabay. Pangatnig. Ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan ng maikling kwento. Simula, wakas, gitna, bungad. Wakas. Isulat ang pangatnig na bubuo sa pangungusap. Piliin sa kahon ang angkop na sagot. Malinaw ang paalala ng ina sa kanya. Patlang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Patlang napagtanto ng mga anak na sila'y mahal na mahal ng kanilang ama. Patlang natuwa ang ama dahil sa kabaitan ng anak. Kumakain ka ng gulay, patlang hindi ka magkasakit. Ito ang utos ng ating Panginoon, patlang dapat natin itong sundin. Narito ang mga tamang kasagutan.